December 22. 22, 2024 ng 11:25 dito sa Bunga. Teka, anuhan nga natin yung ano nito. So, sa Bunga, Tansa, Cavite. Naligaling tayong Bagtas. Punta tayo dito sa may bukid. Magulo doon ngayon. Yung kahapon pa, nung lagi naman. Bali, sinong may kaibigan dito sa Bagtas? Yung mga tropa na merong connection sa Bagtas. May ibabalita nga pala ako sa inyo kagabi. Kaninang umaga pala. Bali, maaga akong inantok kagabi. Mga 10:30 siguro. 10:30, bali natulog na agad tayo ng mga siguro mga 11:45 o 10:30. So binangungot na naman ako kagabi, kaninang umaga, madaling araw. Binangungot tayo at may kaaway ako sa bangungot ko. Parang hinamon yata ako dun sa panaginip ko. Napaigtad na lang ako. Ang may nalalaman yung mga nasa labas nung binangungot ako. Hindi ko paano ba sasabihin to. Kasi bulungan sila doon sa labas. Hindi ko alam kung nandito sa kabila o doon kanila Lydia o dito kila Michael. So, yung bangungot na yon hindi yon natural. Kundi sinasadya nila yon. Yung bangungot na yon. Ilang beses ko nang nararanasan niya. Hindi lang, siguro, hindi ko na mabilang kung ilang bangungot na yung na-experience ko. Sa mga pakana ng mga gagong to. So, kaya kaninang madaling araw, alauna, nagpakalat agad tayo ng lakas ng hangin dito. Nagpakalat agad tayo ng balita. Nagpakalat agad tayo ng balita kaninang umaga para malaman ko kung sino yung gumawa sa akin nun. Kasi ang style ng mga gagong to, kapag may nakikita sila sa cellphone nila o kunyari natutulog ka, merong siraulo doon na magbubulong. Hindi na mabubulong, kunyari nandito ako, magsasalita yan dyan. Na parang hinahamon ka, ginagalit ka. Kapag nakita nila yun sa cellphone na nagre-response yung katawan mo, yung utak mo, sigurado, hulog ka sa bangungot ng mga gagong to. Alam nyo, matagal ko nang pinag-aralan yan. Noon pa, sabi ko, kasi nung nandyan ako sa mga mangga, hindi ako makagalaw. Nakabukas lang yung mata ko. 2 beses nangyari sa akin yun. Nakabukas yung mata ko, hindi ako makagalaw. Diyan kala Andre Prieto Valenzuela. Yung bata ni Congressman dyan. Diyan sa may Manggang Bukol, sa Pinagtipunan. Kagawad. SK Kagawad. Alam na alam niya yan. Yung discarding ganyan. Tapos, kagabi nga, kaninang umaga, pinakalat ko agad
Gusto kong alamin kung sinong gumagawa sa akin nun. Gusto kong malaman kung sinong gumawa sa akin nun. Kasi, alam nyo, habang tumatagal, hindi ko alam kung hanggang anong kaya ng katawan ko. Hindi ako makahinga kagabi. Biglang pumalo yung dugo ko. Hindi ako makahinga. So, nagpakalma lang ako na hindi ko pagka nangyari sa inyo yan, ay magpapanik na hindi kayo makahinga, Huwag kayong magpapanik kasi pag nagpanik kayo, lalo kayong madidisgrasya. Tandaan nyo sinabi ko ha. Pagka nakaramdam kayo ng kunyari, hindi kayo makahinga, kunyari, binangungot kayo, hindi kayo makahinga, wag kang magpapanik. Wag kang matataranta. Kumalma ka lang para bumaba yung dugo mo. Kasi pag nagpanik ka, pag nataranta ka, lalong tataas yung dugo mo, lalong magsisirculate yun sa utak mo. So, gusto kong alamin nyo kung sinong gumawa sa akin noon kagabi. O kaninang umaga pala, mga bandang 1:00. Kasi nga nakikita nila ako, namo-monitor nila ako sa cellphone nila. So, sa mga tropa, sa mga followers ng The Rock of Jesus Christ, Ito ba yung mga kriminal na pinagtatakpan ba ng gobyerno ang mga to? Tanungin natin yung gobyerno o yung pamahalaan natin. Kung pinagtatakpan nila to, itong mga gagong to, hindi ko alam kung mga ABS-CBN yan, kung mga GMA yan, o kung mga Iglesia ni Cristo, dating daan niya mga yan. Hindi ko kilala. Kasi wala akong ebidensya kung sila yon. Kung anong grupo yung mga putang inang yan. Diyan sa Bagtas. Kaya pinaalam ko sa inyo, alamin nyo, kilalanin nyo kung sinong gumawa sa akin nun. Ilang beses na akong binabangungot dyan. Doon sa bahay. Ilang beses na akong binabangungot doon. At sila mismo may gawa doon. So mamaya magta-topic tayo. Total, malapit na yung Pasko. Topic natin maya. So unahin muna natin to. Itong ginagawa, diskarte ng mga gagong to. So paano kung natsambahan nila ako kaninang umaga? Di lalabas na walang pumatay sa akin dyan. Dito. Kasi nga, walang nakikita yung mga tao sa ginagawa ng mga gagong to. Totoo, hindi. Kaya napakahalaga ng video, nung mga video na gusto kong ilabas nyo sa publiko. Napakalaking halaga nun. Kasi sigurado ako, maraming krimen na mga kaso ng bangungot na mareresolba gamit ang mga yan. Gamit yung mga ebidensyang yan. Kasi alam nyo, kunyari, nandyan, mga ordinaryong tao nandyan, mga mahihirap na walang impluensya, walang alam. Bigla na lang binangungot doon. O sasabihin na lang ng tao, binangungot yan eh. Wala namang gumagalaw dyan, bigla na lang binangungot. Di ba? Ano pa bang, siyempre, kahit tanungin mo yung matatanda, walang foul play na nangyari, di ba? Kahit tanungin mo yung matatanda, sino kakasuhan natin dito? Di ba? Ngayon, pag nailabas nyo yung mga bidyong yan,
Yan ang magsisilbing pinaka-resolba, magpapatibay kung paano pumapatay itong mga putang inan to. Kung paano sila dumidiskarte. Napakatagal na yan. Hindi ko alam kung ngayon lang nalalaman ng mga taong bayan dito o ng mga tao dito yung mga diskarte ng mga gagong to. Hindi ko alam. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi ako sasablay sa sinabi ko sa inyo. Hindi ako pwedeng magkamali sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Ilang beses kong na-experience, naranasan kung paano mabangungutin, gawa-gawa ng mga gagong to, itong mga demonyong to. Kaya gusto ko na kunin nyo lahat, kung sino man sila, papapatay ko rin sila. Patatrabaho ko rin yan sa inyo. Di ba? Sinabi ko na noon, sino ba tayo sa bansa? Ano ba tayo? Sino lang ba tayo sa bansa na binabaligtad ng mga gagong to? Kumbaga, sinisino-sino ko ng mga gagong to, minamata-mata ako ng mga siraulong to, minamalita ko ng mga gagong to. Dahil nga, sino nga ba tayo? Putang na, mahirap ka lang. Di ba? Ano ba ang nagawa natin dito sa bansa? Itong video na to, pakibigay nyo sa government natin. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ni Bongbong. Hindi ko alam kung si Bongbong may pakana dyan o gobyerno may pakana dyan. Kung hindi gobyerno may pakana dyan, papapatay ko sila sa gobyerno. Pwede ba? Pwede ko bang i-request yun sa gobyerno? Pwede ko bang sabihin sa gobyerno, Brad, pakitira mo nga yan. Kasi alam nyo, napakaraming kaso dito ng mga inatake sa puso, binangungot, na wala silang nalalaman sa ginagawa ng mga gagawin. So, marami. Sasabihin ko sa inyo, kung diskarte lang, nasabi ko na sa inyo dati pa, kung paanong diskarte ginagawa ng mga demonyong to. Kunyari, o katulad dun sa kainuman ko dito sa Gentry, si Joker, matanda na yon, si Joker, matanda na. Napakahilig din mag-inom nun eh. Hindi ko alam kasi yun yung mga kadikit ko dyan eh, sa yung kumbaga nagiging close kami eh. Itong mga gagong to kasi pag may nako-close akong isang mga tao, kunyari nakakadikit ko, parang tinatrabaho din nila yung mga kadikit ko. Parang may ginagawa din silang hindi maganda. Yan ang babantayan nyo lagi. Babantayan nyo lagi. Alam nyo, kilala ko mga demonyong iglesyang to. Kilala ko mga galawan nila. Hindi ko alam kung mga dating daan o mga iglesia ng mga gagong yan. Kilala ko yan. Kahit mapakamag-anak ka pa o mapasino ka pa, kunyari kamag-anak mo, pinsan mo o kadugo mo, yan din ang titira sa'yo. Naranasan ko na yan ilang beses na. Tandaan nyo sinabi ko. Kaya nagtataka ako, paano napapagalaw ng mga gagong to, na kahit ultimong kaibigan mo, papatayin ka. Ultimong kadikit mong kaibigan, mga tropa mo, sila din ang titira sa'yo. Hindi ako nagbibiro, totoo yung sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi ako nagdidikit kahit kanino eh. Kasi kami din mismo ang mag-aaway. Kami din mismo ang siguradong magkakatalo.
nanay ko nga ilang beses na kami nagkakaaway. Dahil sila din ang nagiging main source ginagamit ng demonyong to. So sa mga tropa, alamin nyo kung sino-sino mga gagong yan. Alamin nyo, basta napakalaki ng sasagutin sa akin ng mga siraulong yan. Kagabi paggising ko, nagbulungan na sila doon. Alam na alam ko na may nalalaman na agad sila doon sa loob. Doon sa bagtas. Hindi ko alam, hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung yung mga taga doon na mga kapitbahay namin na andun. Kung may baril lang talaga ako, kahit wala akong hawak na ebidensya ngayon, may babarilin ako dyan sa bagtas. Kahit wala akong hawak na ebidensya, hindi sila makakaarte. Matagal ko nang sinabi yan. Mamili sila, baril o ebidensya. Kung may ebidensya ako, kahit wala akong baril, titirahin ko sila doon. Kasi kung wala akong ebidensya, kakanaan na lang akong basta-basta doon. Ang dami nila, oh. Babali-baligta rin nila ako doon. Sa dami ng mga gago doon. Na pinatatakbo, pinagagalaw ng demonyong to dito sa Cavite. Hindi ko kilala kung sino-sino ang mga yan. May nagsasabi, may narinig ako kanina, si Leia. Hindi ko alam kung anong papel niya dyan. May narinig lang ako kanina doon na bulong-bulungan nila doon sa labas na si Leia. Bulong-bulungan doon sa labas. So wala akong masyadong impormasyon kasi sumasagap lang ako ng balita doon lang sa naririnig ko sa labas. So, alamin nyo, nako, sa tingin ko marami kayong matutulungang tao pagka inilabas nyong lahat ng mga ebidensyang sinasabi ko. Mga video na sinasabi ko, ng mga video ko, kung saan ako tinatarantado ng mga gagawin niya. Alamin nyo mabuti, marami kayong matutulungang tao na nabiktima ng mga kriminal na to. Marami kayong mareresolbang mga kaso gamit ang mga yan doon sa mga nabiktima at pinatay ng mga gagong to. Nakuha nyo? Alamin nyo mabuti. Kasi alam nyo, halos doon sa bagtas, para ba tayong inaantay na lang? Kasi talagang isang laro, isang palabas ang ginagawa nila doon. Kahit mga bata na paslit, kahit mga bata, ginagamit nila doon at ginagawa nilang parang wala lang. Parang wala lang nangyari. Baka mapatay ako diyan na bigla na lang ang atakihin diyan na para bang walang nangyari. Gamit ang mga bata. Gamit ang mga bata sa bagtas. So, parang hindi yata patas o hindi yata sabihin na natin kahit lamang na sila, parang hindi yata tama naman yata. Parang hindi angkop na isang tao papatayin ka doon na ganun-ganun na lang. Na isang tao na nag-ambag, hindi ko alam, na nagbigay ng isang malaki na hindi ko masukat, hindi ko rin masabi kung gaano kalaki ang binigay ko dito sa bansa. At papatayin lang tayo ng pag ganon na parang wala ka lang na nangyari, walang nangyari. Hindi po pwede sa akin. Kaya sa lahat, kung sino may alam dito, kung sino may contact dyan sa bagtas,
Pinakukuha ko lahat kung sino-sino sila doon. Pakilang mga brad. Para naman kahit papano, kahit pangalan lang, kahit mga mapangalanan ko lang, maibigay ko sa mga tropa, papatira ko yung mga putang inang yan. Pakikuha nyo lang. Ako na magtatrabaho. Okay, sa susunod na muna. Mamaya magta-topic tayo about Pasko. Tignan na lang natin mamaya kung anong maibigay natin. Okay. At tandaan nyo yung sinabi ko. Pakitandaan nyo mabuti. Na sabi ko sa inyo, napakarami yung mareresolbang kaso tungkol sa mga inatake sa puso at binangungot. Yung binangungot, atake sa puso, hindi yan nagkakalayo. Kasi yung binangungot, para ka ding inatake dun. Inatake. Yung bangungot, atake yun sa puso eh. Siyempre, katulad nga kaninang umaga, bigla, sus, pagsunto ko ng ganun eh, nagising ako eh. Bigla na lang akong hindi makahinga. So, kumalma lang muna ako. Umupo, kalma konti. Yun, buti bumalik-balik tapos okay na. Maya-maya na ako natulog. Kasi yung dugo mo sa utak, hanggat hindi yan bumababa, kasi napupuno ng dugo yung utak mo, kaya hindi ka makahinga. Kaya nga naha-high blood. Kaya nga pagka may high blood ka, tinutusok yung noo. Hindi ko alam sa parting mga medical team, tinutusok nila yung noo para lumabas yung dugo. Tinutusok nila sa ulo para may lumabas na dugo. So kasi yung dugo umaakyat sa ulo. Kaya hindi ka makahinga. So ganito ang diskarte. Nakikita nila yung ulo ko. Nakikita nila lahat. Yun ang dapat nyong mailabas na mga ebidensya kung paano dumidiskarte itong mga kriminal na to. Ilalabas nyo dapat lahat yan. Sasabihin ko sa inyo, maraming pupuring tao sa inyo. Maraming taong marami kayong taong matutulungan. Masasabihan, mareremind nyo sila kung paano ang diskarte ng mga siraulong to. Okay, susunod na ulit. Pakalat nyo kung ano yung sinabi ko rito. Jan Salgado ulit, pakikalat, pakisabi sa mga tropa, pakitimbre sa kanila.